good morning mga kajinban, and happy Friday morning sa iyong lahat dyan. Ito, magbabala tayo ng niyog mga kajinban para panghalo ng binignit mamaya. Kasi magbinignit niya mga kajinban. So ganito lang pag balat ng niyog. Tapos mamaya kudkurin ko rin ito para ready na mamayang hapon mga kajinban. So bali tatlo na yung tatlo yung kukudkurin natin mamaya. Ito dalawa tapos na. Nabalatan ko na. Tapos ito pangatlo. Right mga kajinban, ganito lang magbalat ng niyog dito sa probinsya. Mano-mano. Tapos pag kudkud natin mamaya, mano-mano pud burot magsakay kabayo mga kajinban. Giya tiginig taon niya. Pagkudkud og pagkagod og sa Bisaya pa pagkagod og lubi mga kajinban. Alright, bye-bye. Update ko kayo mamaya. Alright mga kajinban, pagkatapos nating balatan, ito bibiyakin natin ready na mamaya pagkudkod. Right, ganito lang yung pagbiyak mga kajinban. Ayan. So 2-0 na tayo mga kajinban. Ito naman yung pangatlo or panghuli nating bibiyakin. Alright. So mamaya update ko kayo at papakita ko sa inyo magkudkod na tayo or magkagod ng lubi. Alright, bye bye. Alright mga kajinban, update tayo. Ito yung sinasabi ko sa iyong kudkuran. Kumbaga kabayo-kabayo ang tawagin dito sa amin. So sasakyan natin ito. Alam ko maraming nagkaka-relate ito, lalong-lalo na yung mga laking probinsya mga kajinban. Kasi sa siyudad o sa city, wala kang makikita ang ganito. Kasi automatic yung kudkuran doon. Kumbaga masina ba. Dito lang yan, sakyan natin. Ayan. Tapos mayroon tayong lalagyan ng mga kinudkod na. Salang natin dito. Ayan. Tapos ito yung niyog natin ating binalatan kanina. So, ganyan lang yung mga kajinban. Balik pa. Yan. Ganyan lang yung pagkudkod. Hanggang sa matapos tayo mga kajinban pabalik-balik. So, medyo marami ito. Kasi 3 pirasong niyog po ito. So, medyo may katagalan mga kajinban. Lalo-lalo na pag kurol na yung kudkuran mo. Pero pag matalim naman, madali lang. Tulad nito. Ayan o. Right, ganito lang po yung mga proseso namin dito mga kajinban. Pagkudkod or ibang tawag sa pagkayod ng niyog. Pero dito sa amin, ang tawag nito sa Bisaya is pagkagod. Right? Parinig nyo ba mga kajinban? Yung punog ng kudkuran natin. Ganyan na yan hanggang sa matapos. So mamaya, update ko pa rin kayo kung gaano kadami yung ating... Yes mga kajinban, update lang tayo. Bali, ito yung natapos natin. Puno na siya. Tapos, mayroon pa tayong dalawa nga kukudkurin o kakayurin mga kajinban. Kasi bali, 6 to na ganito since, kuan siya, tatlong buko po o 3 niyog po yung biniyak natin. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo at matapos hanggang sa matapos mga kajinban pala. Right, medyo may katagalan talaga mga kajinban, basta manual lang, mano-mano, di katulad nung machine siya na saglit lang. Pero pag dito kasi sa probinsya mga kajinban, kailangan mo pang pumunta ng proper ng lungsod proper o sa sentro ng pinakalungsod namin para magpakayod o magpakudkod ng niyog na gamit ay ang masin lamang. So dito tayo sa probinsya, kung gustuhin ko man is pwede naman ako pupunta ng lungsod o doon sa pinakamerkado kasi lang naman mula dito. Pero minabuti ko na lang na ganito kasi habang wala din akong ibang ginagawa, so at least
malaki pa ito. Exercise ito mga kajimban. Maliban sa exercise, kuan pa to. Kumbaga pinapawisan pa tayo nito. Kasi kuan din to eh. Dito may katagalan din eh. Para lang tayo sumakay ng kabayo ito, hiya tigidig. Kumbaga sa Bisaya pa. Alam ko maraming nagkakarelate ito, lalong-lalo na yung galing probinsya o laking probinsya na ganito rin ang gamit nila. Itong kudkuran namin mga kajimban is mula pa ito sa aking mga ninuno, aking mga magulang, hanggang ngayon buhay pa. So gamit na gamit ko talaga siya. Pag kudkod ka ng niyog, halimbawa pag utan Bisaya, ganun, haluan mo ng gata. So ito, mas masarap kasi pag original mga kajimban. Alam ko marami na ngayon marami na ngayong artificial na madali lang. Pero iba pa rin talaga ang gata ng niyog. Kaya gamit na gamit ko dito sa probinsya pag kuwan ka, nagsusuman, din ka, yung higit sa lahat, yung daily needs lang talaga natin, yung ulam natin, yung pang probinsya, utan Bisaya. Tapos sariwa yung gulay mo, haluan mo ng pure gata. Wow, ang sarap nun. Tapos yung kanin mo is yung mais. Nako, walang sinabi yung mga karne-karne dyan mga kajimban. Maliban sa sariwa yung kinakain mo, masustansya pa talaga. Ganun lang yun. So right, tuloy-tuloy tayo mga kajimban. Matapos tayo. Kasi ito ay pang-apat na itong pinukudkod o kinakayod ko. Pagkakalam ko, kudkod or kayod ang tawag nito sa Tagalog eh. Pero pag dito sa amin, gikagod. Dito sa amin sa Bisaya. Alright? So at least mayroon kayong natutunan sa salita namin, sa salita Bisaya. So marami namang Bisaya ang alam ko. Alright? Yan, pang-apat, pang-lima na pala yun. Ito yung pang-anim or pang-huli na kukudkurin natin. Alright? Yung probinsya talaga mga kajimban. Kita mo naman yung paligid o background natin. No? Katahimik. Ibang marinig dito eh. Tilaok naman oh. Kung ano mang mga hayop na andito malapit lang sa atin. Maliban sa mga radyo or mga music galing sa ating mga kapitbahay. Alright? Right, hindi ko na ikat yan. Tuloy-tuloy tayo hanggang matapos ito mga kajimban. So, simple yan. Para lang tayong sumakay ng kabayo. Habang sumakay ng kabayo, nagkukudkod. So, sulit, mayroong ginagawa. Kapag-exercise ka na, kakain pa tayo ng binignit. Right. Kaya pala yung binignit mga kajinman is doon to sa, dalahin ko ito mamaya hapon doon sa school na aking anak. Kasi nga may feeding program sila ngayon. Tapos sabi ng teacher ng aking anak is yung lulutuin namin daw is ito, binignit. Since mayroon ng mga ricado doon, so yung sa akin, kasi wala pang niyog eh, wala pang one daw, para pang gata. So ito na lang, ako na nag-provide, ako na nag-produce. At kailangan andun ako mamaya kasi maliban sa yung anak, ang leader ko, doon sa, kasi by group sila mga kajinban. Okay, by grouping sila every Friday yung feeding nila. So, maliban sa leader ang anak ko, ako din kasi ang presidente ng homeroom namin sa mga parents. So, ito, andito tayo bilang representative
sa mga parents. Kasi kami ang nauna mga kajinban. Next week, bali, ilang grupo naman. Yung leader din doon sa mga parents is yung vice president ko naman. Tapos yung pagkakalam ko, yung leader din sa mga estudyante is yung anak niya. So, ganun yung mga kajinban ang sistema. So, sabi ng teacher is mamaya din itong mga alas 3 tamang-tama pang snack nila mga kajinban. So, ganito ang mga ginagawa dito sa mga school mga kajinban. Dito sa probinsya. Depende kung anong lulutuin. Kasi yung sa bunso ko, yung grade 2, nung nakarang may school sila, sa kanila naman is, alam ko kanin at saka parang tanghalian. Saka dilata, parang corn beef lata. Nagtipin-tipin na lang kami para pambili ng mga Ricardo o Balsan Cup katulad ng tawag ito, corn beef or mga anumang dilata. Kasi mayroon kasi binibigay yung province na bigas o rice. So yung sa amin lang is depende kung anong klaseng luto gagawin ninyo. Kung ito sa amin, tulad sa amin, binigni. So baka next week, biko naman sila. So kung biko, kailangan pa rin ng niyog or gata mga kajinban. Depende kasi yun sa yung teacher lang kasi ang nakakaalam ko anong klaseng luto ang gagawin nila. So right, sa wakas natapos din tayo yung mga kajinban. Ito na yung pang-anim at panghuling bao. So ito yung mga nakudkod natin. Bali 6 na bao po ito. Kasi nga, sabi ko kanina, 3 pirasong niyog po ito or buko mga kajinban. Alright, salamat at umabot kayo sa dulo ng aking video mga kajinban natin. Hanggang sa sunod po, I love you all and bye-bye. Love you.